Kabanata 2071. Nang tingnan ni Phoebe ang papaalis na silhouette ni Thomas, bigla siyang nalungkot. Naramdaman niya na baka hindi na niya makikita si Thomas araw-araw. Dinala ni Thomas ang Pisces pabalik sa Food and Medicine Hall. Matagal na nila itong iniwan, kaya umaasa silang walang nangyari sa restaurant. Pagbalik nila sa Food and Medicine Hall, pinuntahan sila ng mga staff. Lahat ay ngumiti sa kanila at patuloy na nagtatanong kay Thomas ng lahat ng uri ng mga katanungan. Sa huli, pinalayas silang lahat ni Thomas at dinala si Aquarius sa ikatlong palapag. Pagdating nila sa sahig, inilapag ni Thomas ang kanyang mga gamit at sinabing, "Aquarius, salamat sa pag-aalaga sa Food and Medicine Hall sa lahat ng oras na ito." Umiti ng mahina si Aquarius. "Ito ang dapat kong gawin." Tanong ni Thomas, "So, nung umalis ako, may nalaro pa bang trick ang Art Trading Corporation?" Sinabi ni Aquarius, hindi iyon nangyari." "Ha? Bakit pakakawala ng Art Trading Corporation ang magandang pagkakataon?" Medyo nagulat si Thomas. Hindi lang ang masungit na Panginoong Vedastas, kundi ang kanyang malote na sekretarya, si Hayden, ay hindi rin bibitiw sa ganoong magandang pagkakataon, di ba? Sagot ni Aquarius, "I have to thank you for the deployments you made before you left, Commander." Si Hayden and his gang were busy fishing out the traitor in their company. Pagod na rin sila sa pagharap sa lahat ng uri ng negatibong balita. "I have the strength to deal with us for the time being. Besides, I kept a very low profile and I didn't go out of my way to provoke them. So, both of us just never disturbed each other." "Okay, kumusta ang nangyayari sa Art Trading Corporation kamakailan?" Tanong ulit ni Thomas. Nang sabihin ni Thomas ang paksa, binigyan siya ni Aquarius ng isang nakakalokong ngiti. He purposely cleared his throat and said, "Things have not been good for Art Trading Corporation recently. Forget their previous problems because they got in trouble again." "Problema? Anong gulo?" Commander, narinig ko." "Well, narinig ko sa iba na. Ang loob ng Art Trading Corporation ay may bahid. Nadungisan." Ano ang ibig niyang sabihin ng nabubulok? Lumapit si Aquarius kay Thomas at bamulong, "Ang Art Trading Corporation ay haunted. Nabalitaan ko na maraming staff ang pinagmumultuhan. Lahat ng tao sa Art Trading Corporation ay natatakot at marami sa kanila ang ayaw pumasok sa trabaho. May mga nag-apply pa nga. Umalis o magbitiw. Napakaseryosong usapin at alam ito ng lahat sa Celandine City. Ganun ba kadrama?" Patuloy na nagulat si Thomas sa nangyari. Hindi ba pamahiin lang iyon? Anong panahon noon? Sa teorya, hindi na dapat maniwala ang mga tao sa mga bagay na ganoon ang kalikasan. Gayunpaman, bakit nagdulot pa rin ito ng napakalaking kaguluhan? Tinuri ni Thomas ang sitwasyon. Hindi mahalaga kung ito ay pinagmumultuhan o hindi dahil ang mga multo ay wala. Ito ay dapat nagawa ng mga tao. Ang Art Trading Corporation ay nakasakit ng maraming tao, kaya't medyo normal para sa mga tao na gawin ito sa kanila. Sabi ni Aquarius, "Tama ka, pero napakaraming kakaiba." Kahit ang mga executive ng Art Trading Corporation ay hindi naniniwala sa pagkakaroon ng mga multo, hindi nila napigilan ang mga normal na staff na mag-overthink. Ang kumakalat na kung saan-saan ngayon ang mga chismis. Bukod pa riyan, maraming tao ang nakakita at nakarinig ng mga kakaibang bagay. Kung ito ay gawa ng tao, nakakatakot. Talagang interesado si Thomas dito. Umupo siya, nagsali ng 2 tasa ng tsaa, at itinulak ang isa sa mga tasa kay Aquarius. "Halika at maupo ka. Uminom ka ng tsaa habang nagkukwento ka pa. Anong mga kakaibang bagay ang nangyayari sa loob ng gusali ng Art Trading Corporation?" Tinabi niya. Umupo si Aquarius, pumigop ng tsaa, at nag-isip tungkol dito. "Ilalarawan ko ito sa iyo ayon sa timeline. Ang unang kakaibang pangyayari ay kinasasangkutan ng isang babaeng nakasuot ng pulang Amerikana na lumulutang sa hangin." Kabanata 2072. Medyo naging kakaiba ang tono ni Aquarius na para bang sinadya niyang lumikha ng horror vibe. Umiti si Thomas. Hindi niya siya pinigilan. Ani Aquarius, ito ang una sa mga kakaibang nangyari sa Art Trading Corporation. Nakakatakot. Isang gabi, isang kawani ng Art Trading Corporation ang nanatili sa trabahong mag-overtime at inasikaso ang iba't ibang gawain. Gayunpaman, nang tumingin ang kawani sa screen ng computer at nag-type, bigla siyang nakaramdam ng panginginig sa kanyang gulugod.
Siya subconsciously lumingon sa paligid upang tumingin. Pagkatapos, may nakita siyang pulang bagay na agad na nawala. Noong mga oras na iyon ay hindi masyadong nag-isip ang mga staff kaya ipinagpatuloy niya ang kanyang pagtatype. Ilang sandali pa, malabo niyang nakita ang mukha ng isang babae sa screen sa pamamagitan ng refraction ng liwanag nito. Namumutla siya at mahaba ang buhok niya. Laking gulat ng tauhan kaya agad siyang napasigaw. Agad siyang lumingon, ngunit muli nakita na lang niya ang isang pulang bagay na nawala. Sa pagkakataong ito, ang tauhan ay nangahas na huwag maging pabaya muli at sinabi niya ito sa iba. Ikinwento ng lahat na naging paranoid siya dahil sa sobrang dami niyang napanood na horror movies kamakailan. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos siyang pagtawanan ng mga tauhan na iyon, nakita rin nila ang nakakatakot na mukha. Maya-maya ay nakita ang isang babae na lumulutang sa hangin sa labas ng bintana habang nakatitig sa kanila ng matalim na tingin. Iniangat niya ang kanyang mga labi at binigyan ito ng kakaiba at nakakatakot na ngiti. Napakahaba ng buhok ng babae at nakasuot ng pulang damit. Ang kasuotan at imahe ay nagpahiyaw sa mga tauhan ng walang tigil. Ang ilan sa mga mahiyain na babae ay napaiyak pa. Sa simula, inakala ng ilang tao na ito ay isang kalokohan. Sa maingat na pag-iisip, napagtanto nilang nasa ika-28 palapag ang kanilang opisina. Paano makakagawa ng kalokohan ang sinuman sa ganoong kataas na palapag? Ang isang buhay na tao ay hindi magagawang lumutang ng ganoon kataas. Matapos itong pag-isipan ng lahat ng mga tauhan, lalo silang natakot at lahat sila ay tumakbo palabas. Mabilis na kumalat sa paligid ang insidente. Kinabukasan, pinag-uusapan ng lahat sa kumpanya ang babaeng nakapulang damit. Ang mga taong nakakita sa kanya ay labis na kinilig kaya hindi sila naglakas loob na pumasok sa trabaho. Ngunit ang insidente ay hindi nakakuha ng atensyon ng mga executive. Matapos ang lahat ay sinabi at ginawa, ito ay pamahiin lamang. Paano kaya maniniwala ang kanilang mga nakatataas sa gayong kalokohan? Ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto ng mga miyembro ng kawani na hindi ito kasing simple. Sa mga sumunod na araw, lahat ng uri ng nakakatakot na pangyayari ay kanilang naranasan. Tulad ng elevator na biglang nag-blackout. Ang tunog ng isang babaeng kumakanta ay biglang tumunog habang ang mga tauhan ay naglalakad sa hagdan, may kakaibang paos na boses na biglang lumabas sa kanilang mga telepono at may sinasabi. Parang, tulungan mo ako, at biglang nahulog ang signboard ng kumpanya ng walang hangin. Napakaraming mga pangyayaring ganoon at patuloy itong nangyayari sa loob ng ilang araw. Nangyayari ito ng mas madalas, lalo na sa gabi. Hindi lahat ay kayang tanggapin ang mga ganitong bagay. Sa makatuwid, ang isang malaking bilang ng mga miyembro ng kawani ay nagsimulang mag-apply para sa bakasyon o kahit na magbitiw. Nalaman din ng media. Kaya naman, nagpatuloy sila sa pagpunta para sa mga panayam. Hindi nila gusto ang Art Trading Corporation at itinaya pa ang kanilang buhay para sa ng kumpanya sa pagkakataong ito. Nagkaroon ng lahat ng uri ng mga ulat. Sinabi nila na ang isang executive ay may relasyon at pinatay ang kanyang may bahay, kaya bumalik ito para sa paghihiganti. Isa pa, isang babaeng staff ang nag-overtime sa kumpanya at namatay dahil sa sobrang trabaho, ngunit tinakpan ito ng Art Trading Corporation. Kaya, natatanggap nila ang kanilang karma ngayon. Ang ilang mga tao ay nagsabi pa na ang babae ay talagang may bahay ni Lord Vedastos. Naglaro sila ng ilang nakatutuwang laro sa kama at namatay siya bilang resulta. Ngayon ay babalik siya upang ibagsak ang Art Trading Corporation. Kabanata 2073. Sa madaling salita, mayroong iba't ibang mga balita na maaaring magbigay kasiyahan sa pag-usisa ng mga mambabasa. Kasiyahan din ng mga manunood sa pagbabasa nito. Bumababa na ang reputasyon ng Art Trading Corporation, ngunit mas naging sikat na sila ngayon. Naging paksa sila ng talakayan sa komunidad. Nang makita ng mga executive na sila ay nahuhulog, hindi na sila makaupo at wala nang magawa. 3 hakbang ang ginawa ng mga executive ng Art Trading Corporation. Una, nagbanta sila sa media. Kung mangangahas silang maglathala muli ng mga maling ulat, ang Art Trading Corporation ay gagawa ng legal na aksyon at aalagaan silang lahat. Pangalawa, nakahanap sila ng mga tinatawag na pari para magsagawa ng ilang exorcism at pakalmayan ang mga tauhan. Pangatlo, sinimulan nilang hanapin ang salarin. Gusto nilang makita kung sino ang naglalaro sa likod ng mga eksena at sinusubukang ibagsak ang Art Trading Corporation. Ito ay medyo epektibo.
Una sa lahat, hindi na nangahas ang media na walang takot na magulat ng sitwasyon. Kahit na hindi sila natatakot sa legal na aksyon mula sa Art Trading Corporation, kailangan nilang matakot na palihim na papatayin ni Lord Vedastas. Samantala, formalidad lamang ang pag-imbite sa ilang pari para sa exorcism. Si Lord Vedastas ay hindi naniniwala sa anumang mga pamahiin at hindi rin siya naniniwala sa mga pari. Ginawa niya ang kanyang ginawa dahil lang gusto niyang pakalmayan ang kanyang mga tauhan at pigilan ang mga ito sa pagbibitiw. Ang kanyang diskarte ay napatunayang lubos na epektibo at maraming mga kawani ang naaliw. Bilang karagdagan, hinigpitin ng Art Trading Corporation ang seguridad nito. Halos walang kakaibang nangyari sa nakalipas na 2 araw. Sa huling hakbang, medyo mahirap hanapin ang salarin. Pagkatapos ng lahat, ang salarin ay napakatalino at ang kanyang mga trick ay medyo matalino. Hanggang ngayon, ang mga executive ng Art Trading Corporation ay patuloy na nag-aanunsyo sa publiko na wala pa silang mahanap na anumang mga pahiwatig kung sino ang salarin. Napangiti ng mahina si Thomas at sinabing, base sa sinabi mo, ito ay gawa ng tao. Nakuha na yata ng Art Trading Corporation ang ilang clues kung sino ang salarin. Binigyan siya ni Aquarius ng malaking thumbs up. Commander, I'm convinced. I haven't tell you, but you already know that Art Trading Corporation has a clue. Sinabi ni Thomas, ang mga pampublikong anunsyo ng Art Trading Corporation ay ganap na kalabisan. Kung talagang wala silang anumang mga pahiwatig, mahihiya silang ipahayag na pinagsisikapan nila ito. Ngunit kabaligtaran ang sinasabi nila. Ito lamang nagpapakita ng isang bagay. Nakabantay sila. Tinisikap nilang gamitin ang mga pampublikong anunsyo para pabayaan ng salarin ang kanyang pagbabantay at isipin na wala silang kaalam-alam. Ito ay magbibigay daan sa kanila na magpatuloy sa pagkilos upang hulihin ang salarin. Hindi ito kakaiba. Kalimutan ng mga ito kahit si Thomas ay gustong gumamit ng katulad na lansihin minsan. Maaaring matukoy kaagad ni Thomas ang taktika ng Art Trading Corporation. Tumanggo si Aquarius at sinabing, I asked Cancer to hack into our trading corporation system, and we did found something. Kung hindi kami nagkakamali, ang salarin ay isang binata na tinatawag na Rowan Stoll. Isa siya sa mga fans ni Ina. Pagkatapos patayin ni Lord Vedastas si Ina, si Rowan ay dumalo rin sa konsyerto laban sa Art Trading Corporation. Alam mo kung paano natapos iyon. Ang konsyerto ay isang ganap na kabiguan. Lahat ng emosyon niya ay napigilan. Sa huli, si Rowan ang gumawa ng trick na ito para guluhin ang Art Trading Corporation. Kahit na hindi ito magdudulot ng malaking pinsala sa Art Trading Corporation, mabuting pahirapan sila sandali. Ngunit hindi niya namalaya na siya ay nagbubuga ng apoy sa kanyang sarili sa pamamagitan ng paggawa nito. Itinakda ng Art Trading Corporation ang kanilang mga tingin kay Rowan, at sa palagay ko ay aaksyonan na nila ang binatang ito sa lalong madaling panahon. Kawawang bata. Akala niya ay nagawa niya ito nang hindi nalalaman ng sinuman, ngunit siya ay natuklasan ng mahabang panahon. Naawa lang si Aquarius kay Rowan. Kung tutusin, wala ni Katie Ting na relasyon ang dalawang partido. Gayunpaman, para kay Thomas, ang sinumang tumayo sa Art Trading Corporation ay karapat-dapat na tulungan. Sabi niya, magpadala ng ilang tao para sundan at protektahan si Rowan. Kung may emergency, ipaalam ka agad sa akin. Tanong ni Aquarius, Commander, may balak ka bang makialam? Wala itong kinalaman sa amin, kaya maaari naming ganap na iwasan ito. Maaari naming gawin ang isang bagay na matagal na naming gustong gawin. Sa kabila nito, sinabi ni Thomas, hindi, kailangan kong tulungan ang binatang ito. Kapakipakinabang ba ang binatang ito o ganoon kabait si Thomas? Dahil hiniling niya ito, hindi na nagsalita pa si Aquarius. Nagayos lang siya ng ilang tao na sumunod kay Rowan at protektahan siya. Kabanata 2074. Ang mga bagay ay mabilis na umuunlad. Nang gabing iyon, gumawa ng hakbang ang mga tao ng Art Trading Corporation. Si Rowan, isang ordinaryong manggagawa sa opisina, ay katatapos lang ng universidad ilang buwan na ang nakalipas, at hindi pa rin siya nakakakuha ng matatag na posisyon sa kumpanya. All this while, sinabayan siya ng pagkanta ni Ina sa pinakamahirap na panahon. Gayunpaman, ang gayong Diyosa ay pinatay ni Lord Vedastas. Nahirapan si Rowan na tanggapin ang puot na ito. Sa panahong ito, gumamit siya ng iba't ibang paraan upang magdulot ng gulo sa loob ng Art Trading Corporation at naging sanhi ito ng kaguluhan.
Gayunpaman, iyon lang ang kaya niyang gawin. Matapos palakasin ng Art Trading Corporation ang seguridad nito, imposibleng patuloy siyang manggugulo. Pero nasiyahan na siya. Kontento na siya sa paggawa lang ng gulo sa Art Trading Corporation. Sa anumang kaso, nailabas na niya ang kanyang galit. Nang gabing iyon, sumakay si Rowan sa subway pauwi. Pagkarating sa istasyon, lumabas siya ng subway, dala ang kanyang bag at naglakad sa kalsada patungo sa paupahang bahay. Habang nasa daan, biglang sumulpot sa harapan niya ang ilang lalaking nakasuot ng magarbong damit. Lahat sila ay inilagay ang kanilang mga kamay sa kanilang mga bulsa at tinitigan siya na parang mga gutom na lobo. Nagulat si Rowan at nagtanong, "Sino ka?" Lumipat ang mga tao sa gilid at lumabas ang isang pile. "Ako si Hayden mula sa Art Trading Corporation." Sa sandaling marinig ni Rowan ang pangalan ng kabilang partido, alam niyang nalantad ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi siya makapaniwala. Sinabi ng Art Trading Corporation na wala itong nakitang anumang mga pahiwatig at labis na nababalisa, at kinumpirma pa niya na totoo ang balita sa maghapon. Paanong posible na nalaman nilang siya nga ito sa loob lamang ng ilang oras? Walang kamalay-malay si Rowan na ang anunsyo ng Art Trading Corporation ay itinapon doon upang ibaba ang kanyang bantay. Anong gusto niyong gawin? Sa sobrang takot ni Rowan ay kinilig pa siya ng magsalita. Umalaklak si Hayden. "What's wrong? Hindi ba dapat babae kang banshee? Natatakot din ba ang mga multo?" Si Rowan ay nasa isang ganap na estado ng takot. Sumigaw siya sa gilid ng kalsada, "Tulong! Tulong!" Maraming tao ang dumaan, ngunit ang lahat ng kanilang mga ulo ay nakayuko habang sila ay naglalakad ng mabilis. Walang nangahas na makialam. Hindi mga ordinaryong tao ang mga kasamang tulisan na dinala ni Hayden. Iminungkahi ng aura na kanilang binigay na kung sino ang manggahas na makialam sa kanilang mga gawain ay siya ang unang papatayin. Wala man lang lakas ng loob na tumawag ng pulis ang mga dumadaan na iyon, lalong hindi tinulungan si Rowan. Napakaraming tao sa kalsada, ngunit ni isa ay walang tumayo para tumulong. Hindi alam ni Rowan kung ano ang gagawin. Hinampes ni Hayden ang kanyang tungkod sa kalsada at sinabing, "Binata, hinahangaan ko ang iyong katapangan." Matapos maitatag ang Art Trading Corporation sa loob ng maraming taon, ikaw ang una at tanging tao na nangahas na makipaglaro sa kumpanya. Ngunit kapag ang mga tao ay gumawa ng isang bagay, kailangan nilang dalhin ang mga kahihinatnan. Binata, hindi ka ba mahilig sa mga babaeng multo? Okay, ipapadala kita sa impyerno ngayong gabi at hahayaan kitang makilala ang mga multong iyon. Kabanata 2075. Hindi inaasahan ni Rowan ang mga bagay na malalantad ng ganoon kabilis. Tumalikod siya at gustong tumakas. Gayunpaman, nang lumingon siya, nakita niya ang 4 o 5 lalaki na naka-dress shirt na nakaharang sa kanyang daraanan, kaya walang pagkakataon si Rowan na tumakas. Gusto niya bang tumakas? Imposible. Sa puntong ito, saan pa ba gustong pumunta ni Rowan? Ang naghihintay sa kanya ay kamatayan. Kinagat ni Rowan ang kanyang mga ngipin. "Halika at patayin mo ako, mga mamamatay tao. Babalik ako sa loob ng 20 taon, kaya hindi ako natatakot." Napangiti si Hayden. "Haha, medyo matapang ka. Well, hindi kita hahayaang magdusa." Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay, at agad na naglabas ng punyal ang kanyang nasasakupan. Diretso siyang naglakad papunta kay Rowan at akmang sasaksakin ito pagkatapos magtaas ng kamay. Sa sandaling iyon, may isang swooshing sound. Isang bato ang lumipad at direktang tumama sa pulso ng nasasakupan. Nakaramdam ng sakit ang nasasakupan, at nahulog ang punyal sa lupa. May nangahas talagang makialam. Napapikit si Hayden at tumingin sa direksyon kung saan nanggaling ang bato. Nakita niya ang isang grupo ng mga tao na naglalakad ng ingrandi sa di kalayuan. Dahil umuulan, may hawak na payong ang mga iyon, at tila mabangis. Hayden was curious, sino sila? Noong una, hindi niya makita ng malinaw ang mukha ng kabilang partido. Pagdating ng mga yon, sa kanya lang napansin. Ang nanguna sa kanila ay walang iba kundi si Thomas, ang lalaking pinakaayaw niya. Nakita niya si Thomas na may hawak na payong at ang isang kamay ay nasa bulsa ng pantalon. Nililipad ng malamig na hangin ang kanyang buhok, at naglabas siya ng malamig na aura. Naikuyom ni Hayden ang kanyang mga kamao. "Thomas, wala itong kinalaman sa iyo. This matter is between our trading corporation and Rowan. I advise you to not intervene."
Haha, kung kapaki-pakinabang ang mga ganyang salita, pupunta pa kaya si Thomas dito. Nakita niyang bahagyang umangat ng ulo si Thomas at tinignan si Hayden ng masama. Walang pakialam na sabi niya, basta kaaway sila ng Art Trading Corporation, kaibigan ko silang lahat. At pinoprotektahan ko ang mga kaibigan ko. Siya ay tahasang nagdedeklare ng digmaan sa Art Trading Corporation. Gayunpaman, palaging masama ang pakikitungo ni Thomas sa Art Trading Corporation, kaya hindi mahalaga kung magdeklare siya ng digmaan. Nagnanga ang ngipin ni Hayden at tumingin sa mga taong nasa likod ni Thomas. Alam niyang kapag nag-away sila, hindi na manggenguna ang panig niya. Alam niya kung gaano kalakas si Thomas, kaya hindi magandang ideya na lumaban dito. Gayunpaman, magagalit siya kung hahayaan niyang umalis si Rowan ng ganito. Sa wakas, tumigil si Hayden sa pagsimangot at ngumuso. Sabi niya, sige, dahil gusto mo siyang protektahan, gagawa ako ng pabor sa iyo, Mr. Mayo. Lumingon siya at sinabi kay Rowan, ito na ang katapusan ng bagay na ito. Rowan, kung maglakas loob kang manggulo sa Art Trading Corporation sa hinaharap, tiyak na papatayin kita. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Hayden at umalis. Tinundan din siya ng mga subordinate na iyon. Taka si Rowan lang ang nakahinga ng maluwag. Ngunit bago pa man maipahayag ni Rowan ang kanyang pasasalamat kay Thomas, si Hayden, na tumalikod na at umalis, ay biglang napalingon. Naglabas siya ng baril sa damit niya at binaril si Rowan. Pumunta ka sa impyerno, tigaw ni Hayden. Iligtas ang buhay ni Rowan. May pabor ba si Thomas? Haha, imposible ang mga ganyan. Ang isang tusong tao tulad ni Hayden ay hindi kailanman magiging napakabait. Magpapanggap lang siya ng pagsunod. Bitawan na daw niya pero babarilan niya sa likod. Paano nanalo si Rowan laban kay Hayden? Nanlaki ang mga mata niya sa takot. Nang marinig niya ang putok ng baril, naghanda na siyang mamatay. Gayunpaman, mamamatay kaya si Rowan ng ganito. Kabanata 2076. Hindi pa pumayag si Thomas. Casual na naghagis ng punyal si Thomas. Sa pamamagitan ng isang kumalitong na tunog, ang punyal ay talagang nakaharang sa bala. Wala pang isang segundo, halos lumakad na si Rowan sa pintuan ng impyerno. Hindi man lang siya makatayo at biglang bumagsak sa lupa. Nanginginig ang kanyang mga paa at blanko ang kanyang isip. Kung hindi lang siya niligtas ni Thomas, tiyak na mamamatay siya. Matapos mabaygo ang atake ni Hayden, malamig niyang tiningnan si Thomas. Haha, Thomas, makakaganti ako sayo. Sa pagkakataong ito, itinago ni Hayden ang kanyang baril at tumalikod para umalis ng totoo. Tumingin si Thomas kay Rowan na nanginginig na nakaupo sa lupa at umaliw, huwag kang mag-alala. Hindi kanya nagawang patayin sa pagkakataong ito kaya wala siyang gagawin sa iyo sa hinaharap. Dapat kang mag-ingat at huwag mo nang guluhin ang Art Trading Corporation. Ang iyong mga trick ay hindi magdudulot ng aktwal na problema sa Art Trading Corporation. Sa kabaligtaran, ito ay magdadala sa iyo ng isang nakamamatay na sakuna. Pagkatapos ng isang post, sa wakas ay sinabi niya, ipaghihiganti ko ang pagkamatay ni Ina. Pagkasabi nito ay tumalikod na si Thomas at umalis na rin. Sa kabila ng nanginginig na katawan ay napalingon si Rowan kay Thomas na papaalis na may dalang payong. Sa sandaling iyon, isang salita ang lumitaw sa kanyang isip, Diyos. Si Thomas ay parang Diyos. Kung mayroon mang sinuman sa mundong ito na maaaring magbigay ng parusa sa mga demonyo tulad ni na Lord Vadestas at Hayden, ito ay si Thomas lamang, na kasing dakila ng isang Diyos. Miss Leslie, may pag-asa na maipaghiganti ang kamatayan mo. Matapos ang mga gawain dito, hindi na bumalik si Thomas sa Food and Medicine Hall bagkos ay isinugod siya sa Caring Hospital. Ang pinakamahalagang bagay na kailangan niyang gawin ay ang gumawa ng isang panlaban para sa Heart Eater. Nakuha na ni Thomas ang ancestral water at pinagkadalubhasaan ang unang 2 antas ng paghugpong. Naniniwala siya na mayroon siyang sapat na kakayahan upang lumikha ng isang antidote. Pagkatapos ng lahat, nilikha ni Capricious Holy Hand Elliot ang Heart Eater sa ilalim ng parehong mga pangyayari. Kung maaari siyang lumikha ng lason, si Thomas ay may kumpiyansa na lumikha ng isang antidote. Dumating siya sa Caring Hospital. Nagkulong si Thomas sa laboratorio. Una, inilipat niya ang data ni Ina at nirepaso kung paano dumanas ng sakit at napatay si Ina na nalason ng Heart Eater. Pagkatapos nito, opisyal niyang sinimulan ang pananaliksik at pag-unlad ng mga antidotes.
Kapag nagsimula, siya ay laktawan ng kanyang pagkain at matulog. Sa loob ng 3 buong araw, nagkulong si Thomas sa laboratorio at walang pakialam sa kahit ano. Kumain pa siya at natulog sa laboratorio. Nagbunga ang pagsusumikap. Kawakas, sa gabi ng 3 araw, gumawa siya ng isang panlunas at pinangalanan itong Heart Healer. Kung ang Heart Eater ay isang demonyo na lumamon sa puso ng mga tao, kung gayon ang Heart Healer ay isang anghel na nagpanumbalik ng puso ng mga tao. Itinaas ni Thomas ang Heart Healer. Kahit ang isang kalmadong tulad niya ay hindi maiwasang manginig. Siya ay labis na nasasabik. Pagkatapos ng mahabang panahon, sa wakas ay natapos na niya ang paggawa ng panlunas. Maaaring gumaling ang lason. Maaaring mailigtas ang anak na babae ni Thomas at mailigtas din ang lungsod ng Celandine. Hindi kailanman mananaig ang kasamaan sa kabutihan. Sa wakas ay lumikha si Thomas ng isang panlunas upang pigilan ang Heart Eater. Sa wakas nagawa na niya. Nagkaroon ng malakas na tagay sa buong laboratorio at lahat ay masaya sa magandang tagumpay na ito. Sa wakas, hindi nila kailangang mag-alala tungkol kay Lord Vedestas kapag gumawa ng hakbang. Pagkatapos nito, ibinaba ni Thomas ang Heart Healer at huminga ng ilang hininga. Nalikha na ang panlunas, at ang susunod na hakbang ay isa-isang iligtas ang mga kinokontrol ni Lord Vedestas. Kung gayon, sino ang dapat niyang unang iligtas? Kabanata 2077. Ayon sa pag-iisip ng mga ordinaryong tao, tiyak na gagamutin muna niya ang sakit ng anak na babae at dahan-dahan ang iba. Ngunit hindi gumawa ng ganoong pagpili si Thomas. Mahal niya ang kanyang anak, syempre. Gayunpaman, hindi siya nadadala sa emosyong ito. Malinaw niyang alam ang dahilan kung bakit ligtas pa rin ang kanyang anak sa sandaling ito. Bukod sa proteksyon ng mga taong naiwan niya, may isa pang napakahalagang dahilan. Ang kanyang anak na babae ay Nalason. May isang napakasimpleng kasabihan na hindi maintindihan ng lahat. Ang kaaway ay hindi papatay ng isang namamatay na tao. Nakatitiyak na malapit ka ng mamatay, hindi na kailangang makipagsapalaran upang mabawi ito. Ito ay tiyak na dahil ang kanyang anak na babae ay Nalason na si Lord Vedestas ay hindi magsasapanganib na salakayin ang pamilya ni Thomas dahil alam niya na ang kanyang anak na babae ay hindi malilig. Kung ang lason ng kanyang anak na babae ay gumaling, baka si Lord Vedestas ay magsisimulang mag-isip tungkol sa pag-atake sa kanya muli. Sa oras na ito, ang pag-iingat ng lason sa kanyang anak na babae ay upang protektahan siya. Gayunpaman, nag-iwan pa rin si Thomas ng isang Heart Healer. Ito ay espesyal na ginamit upang gamutin ang lason sa katawan ng kanyang anak na babae, ngunit hindi niya ito kailangang gamitin para sa kanyang anak na babae sa kasalukuyan. Matapos malaman ito, sinuri ni Thomas ang natitirang antidote. Mukhang makakapagligtas ito ng 12 o 13 tao. Ang mga antidote na ito ay dapat gamitin ng maingat. Hindi pa rin alam ni Lord Vedestas na gumawa si Thomas ng panlunas. Ito ang puwang ng impormasyon. Maaaring bigyan ni Thomas si Lord Vedestas ng isang nakamamatay na suntok sa pamamagitan ng paggamit ng puwang ng impormasyong ito. Sino ang unang ililigtas? Napakahalagang tanong iyon. Itinago ni Thomas ang lahat ng mga heart healers at lumabas ng laboratorio pagkatapos noon. Hanggang sa mga oras na ito, sa wakas ay lumapit si Pisces, na hindi nang istorbo kay Thomas, at seryosong nagsalita, "Commander, may napakahalagang bagay na dapat kong sabihin sa iyo." "Sige, sabihin mo na." Actually, ang Celandine City ay may business alliance, at ang presidente ay muling ihahalal tuwing 3 taon. Ang pangulong ito ay maaaring magtakda ng pangkalahatang direksyon ng buong komunidad ng negosyo para sa susunod na 3 taon. Siya ay may malaking kapangyarihan. Masasabing kung sino man ang maging pangulo ay may hawak ng mga komersyal na karapatan ng lungsod ng Celandine. Sa nakalipas na ilang taon, si Lord Vedestas ang naging pangulo, kaya ang Art Trading Corporation ay maaaring gumana ng maayos. Nang marinig ito ni Thomas, hindi niya maiwasang mapaisip. Kung aalisin ang titulo ng pangulo ni Lord Vedestas, magbabalik ang Art Trading Corporation sa hinaharap. Ang mga proyektong makakatulong sa kanila na kumita ng pera ay pagpaplano rin ng iba sa hinaharap. Ito ay isang napakakagiliw-giliw na bagay. Si Lord Vedestas ay nakakuha ng mga benepisyo sa loob ng maraming taon at oras na para ibalik niya ang mga ito. Magpatuloy. Well, Commander, sa umaga kinabukasan, may bagong presidential election.
May 3 kandidato sa kabuuan at ang nangungunang 10 kumpanya ang boboto. Ang may pinakamataas na boto ay ang bagong Pangulo. Parang patas. Sa katunayan, hindi na kailangang pumili. Alam ng lahat kung sino ang susunod na Pangulo. Ito ay dapat na Panginoon Vedastas. Hindi mahalaga kung ang iba pang 2 kandidato o ang mga botante ng nangungunang 10 kumpanya, lahat sila ay kontrolado ni Lord Vedastas sa pamamagitan ng Heart Eater. Kung hindi nila hinayaang maging Pangulo si Lord Vedastas, ang naghihintay sa kanila ay kamatayan. Sinong gustong mamatay? Kung ayaw nilang mamatay, kailangan nilang hayaan si Lord Vedastas na maging Pangulo. Kaya, kahit na ang pagboto na ito ay tila napakapatas, ito ay talagang formalidad lamang. Wala nang nagseryoso. Kabanata 2078. Ngunit hindi yun inisip ni Thomas. Wala sigurong magawa si Thomas noon, pero sa kasalukuyan, may heart healer si Thomas. At saka, nagkataong nakapagligtas ito ng 12 tao na para bang ito ang pinlano ng Diyos. Bahagyang nakakunot ang sulok ng kanyang bibig. Umiti siya at sinabing, parang alam ko na kung paano gamitin ang unang batch ng heart healer. Itinaas ni Thomas ang kanyang kamay at sinabing, ibigay agad sa akin ang listahan ng 2 pang kandidato at ang mga botante ng nangungunang 10 kumpanya. Agad na naglabas ng listahan ng Pisces. Tapos na. Kinuha ni Thomas ang listahan at nag-browse ito mula sa itaas hanggang sa ibaba. Talagang malalaking kumpanya sila sa Celandine City. Kung magkakaisa ang mga kumpanyang ito, magkakaroon sila ng ganap na lakas upang makipagkompetensya kay Lord Vedastas. Noong nakaraan, sila ay inaapi ni Lord Vedastas, kaya ngayon na ang panahon para sila ay lumaya. Tiningnan ni Thomas ang unang pangalan sa listahan, si Benson Gardner. Magsimula tayo sa kanya. Sa gabi, si Lord Vedastas ay nakaupo sa sopa sa bahay. Napatingin siya kay Hayden na nakakunot ang noo sa harap niya at nakangiting sabi, "What's wrong?" Nawala ang tiwala mo pagkatapos kang turuan ng leksyon ni Thomas. Hindi ito ang unang pagkakataon na tinuruan siya ni Thomas ng leksyon. Sa tuwing nangyayari ito, lalo lang lumaki ang apoy sa puso ni Hayden. Bago lumitaw si Thomas, hindi pa nagkaroon ng kalaban si Hayden at haharapin niya ang sinumang gusto niya. Ngunit simula nang lumitaw si Thomas, ang lahat ng kanyang sabuatan at pandaraya ay biglang naging hindi epektibo. Lahat ng ginawa niya ay mabibigo. Ang kanyang biological na anak at godson ay patay na lahat. Hindi nanalo si Hayden laban kay Thomas sa isang laban o sa pamamagitan ng mga trick. Siya ay hindi napigilan sa Celandine City sa loob ng mga dekada at ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng sobrang kawalan ng lakas. Umiti si Lord Vedastas habang umiiling at binuhusan siya ng isang baso ng alak. Halika at uminom ka para kumalma ka. Sige, sumimsim si Hayden sa baso. Patuloy na sinabi ni Lord Vedastas, talagang may kakayahan si Thomas. Minamaliit ko siya noon, ngunit pagkatapos ng maraming beses na pakikitungo sa kanya, nakumbinsi ako. Sa totoo lang, kung ikaw at ako ay 20 o 30 taong mas bata, marahil ay magkakaroon tayo ng ang kakayahang makipaglaban kay Thomas. Pero ngayon, pareho na tayong matanda. Imposibleng manalo tayo sa kanya. Laking gulat ni Hayden. Itinaas niya ang kanyang ulo at hindi makapaniwalang tumingin kay Lord Vedastas. Sa kanyang kamalayan, si Lord Vedastas ay ang uri ng tao na hindi natatakot sa anumang bagay. Hindi siya kailanman magpapasakop sa sinuman. Ngunit sa sandaling ito, talagang narinig niya mula kay Lord Vedastas na hindi sila maaaring manalo laban sa kanya. Ito ay tanda ng paghanga kay Thomas pati na rin ang pagpapasakop sa kanya. Kahit si Lord Vedastas ang nagsabi kay Hayden. Lalong nanginig ang kamay niyang nakahawak sa wine glass. Baka papatayin talaga sila ni Thomas. Hindi niya ito matanggap. Nang siya ay malungkot at desperado, si Lord Vedastas ay nagpatuloy sa pagsasabi, ano ang mali? Dahil dito ay nawalan ka ng pag-asa. Marami na tayong naranasan ng mga problema sa ating buhay, ngunit napagtagumpayan pa rin natin ang mga ito sa lahat ng oras. Malalagpasan din natin ito sa pagkakataong ito. Bagamat sinabi niya ito, paano nila ito malalampasan? Walang humpay na pinipilit sila ni Thomas. Paano nila siya haharapin? Sa sandaling iyon, inabot ni Lord Vedastas ang kanyang kamay at tinapot ang balikat ni Hayden. Lumapit siya at sinabing, I'll tell you this. Thomas has no chance against us. Natarante si Hayden. Kabanata 2079.
Inamin niya na makapangyarihan si Thomas, ngunit wala siyang pagkakataong laban. Bakit niya sasabihin iyon? Ang mga salita ni Lord Vedestas ay sumasalungat sa sarili. Naging walang isip ba siya pagkatapos niyang tumanda? Siyempre, hindi siya naglakas loob na sabihin iyon ng malakas. Nag-aalinlangan siyang nagtanong, Lord Vedestas, hindi ko talaga maintindihan ang ibig mong sabihin. Pakipaliwanag. Tumawa si Lord Vedestas. Humigop siya at sinabing, Buddy, nakalimutan mo na ba ang foundation na nagbibigay daan sa atin na duminahin ang Celandine City? Mukhang umaasa tayo sa Heart Eater sa ibabaw, pero kung tutuusin, umaasa talaga tayo sa lock ng lungsod. Biglang natauhan si Hayden nang marinig niya ang lock ng lungsod. Sa totoo lang, halos nakalimutan na ni Hayden ang pagkakaroon ng dalawang salitang ito. Sa paglipas ng mga taon, ang leak ng lungsod ay halos walang kinalaman sa kanya. Sa paglipas ng panahon, naisip talaga ni Hayden na sila ang dominator ng Celandine City. Sa katunayan, mayroong lock ng lungsod sa likod nila. Tanong ni Hayden, kakampi ba natin ang lock ng lungsod? Siyempre, sinabi ni Lord Vedestas, tanging ang mga umiinom ng ancestral water ang karapat-dapat na makakuha ng pag-aproba ng lock ng lungsod at mangibabaw sa Celandine City. Si Thomas ay walang ancestral water, kaya hindi siya makakakuha ng suporta ng lock ng lungsod. Di bale kahit hindi natin siya kayang ipaglaban. Kapag hindi na natin kayang hawakan, hindi uupo at manunood ng tamad ang lock ng lungsod. Lumalabas na ang dahilan kung bakit hindi natakot si Lord Vedestas ay may suporta siya sa lock ng lungsod. Hindi mahalaga kung hindi niya matalo si Thomas, hanggat may ancestral water, hindi siya mapapalitan ni Thomas. Pinaikit ni Hayden ang kanyang mga mata at sinabing, pero narinig ko na lumabas si Thomas para sa isang paglalakbay. Mukhang lumabas siya upang maghanap ng mga materyales para makuha ang ancestral water. Tama ka, itinaas ni Lord Vedestas ang kanyang kamay. Sa katunayan, natipon na niya ang lahat ng mga materyales na kailangan niya at nakakuha ng ancestral water mula sa lock ng lungsod. Ano? Agad na tumayo si Hayden. Kung ganoon ay gagawin ni Thomas. Nakipagkamay si Lord Vedestas. Huwag kang mag-alala. Bagamat nakakuha si Thomas ng ancestral water, hindi niya ito ininom. Kaya, hindi lamang siya makakakuha ng pag-aproba ng lock ng lungsod, ngunit tatayo rin siya sa tapat ng lock ng lungsod, ha. Nakahinga ng maluwag si Hayden. Dahan-dahan siyang umupo at pinunasan ng malamig na pawis sa noo. Tapos, hindi maintindihan ang tanong niya, bakit? Makukuha niya ang suporta ng lock ng lungsod kung iinom niya ang ancestral water at papalitan niya tayo bilang dominator ng Celandine City. Matagal na siyang nagsumikap. Bakit siya sumuko sa the last minute? Lahat ng effort niya nauuwi lang. Sinabi ni Lord Vedestas, ito ay dahil ang ancestral water ay hindi ordinaryong tubig. Ang presyo ng pag-inom ng ancestral water ay upang maging bihag ng lock ng lungsod. Sa pagsasalita tungkol dito, si Lord Vedestas ay talagang nalungkot. Ito ay dahil siya ay isang taong nakainom ng ancestral water. Pagkaraan ng ilang sandali, patuloy niyang sinabi, si Thomas ay bata pa at mayabang. Siguradong hahayaan niyang kontrolin ng iba ang kanyang buhay at kinabukasan. Kaya, tiyak na tatanggi siyang uminom ng ancestral water. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Hayden na magtanong. Lord Vedestas, may isang bagay na hindi ko kailanman naiintindihan, at iyon ang dahilan kung bakit magiging bihag ka ng lock ng lungsod kung iinoman mo ang ancestral water. Ito, si Lord Vedestas ay nawala ng salita. Palagi niyang itinatago ang sikretong ito sa kanyang puso. Walang pangatlong tao sa buong Art Trading Corporation ang nakakaalam nito maliban kay Capricious Holy Hand, Elliot. Hindi rin niya sasabihin. Gayunpaman, matalino si Hayden. Tumingin siya kay Lord Vedestas at dahan-dahang sinabi, Lord Vedestas, pareho ba ang ancestral water sa Heart Eater? Isa rin itong uri ng lason. Kung lalabanan mo ang lock ng lungsod sa anumang paraan, papatayin ka. Tama ang hula niya. Huminga ng malalim si Lord Vedestas. Umupo siya at walang sinabi. Pero sa reaksyon niya, makikitang tama ang hula ni Hayden. Napabuntong hininga din si Hayden at sinabing, Lord Vedestas, para magkaroon ng kapangyarihan, katayuan, at pera, marami kang isinakripisyo. Naikuyom ng mahigpit ni Lord Vedestas ang kanyang kamao. Kung may gusto kang makuha, dapat may isakripisyo ka. Buddy, you should understand this. Kabanata 2080.
Sa kalagitnaan ng gabi, si Benson, ang presidente ng Rising Sun Real Estate, ay nakaupo sa sopa sa kanyang tirahan. Nakasuot siya ng pijama at may hawak na tasa ng tsaa. Nakabukas ang TV at nakatutok ang mga mata niya rito. Gayunpaman, hindi niya nirerehistro ang nilalaman ng programa sa TV. Iniisip niya ang tungkol sa halalan ng bagong pangulo kinabukasan. Siya ay balisa ngunit walang magawa. Maya-maya, lumapit ang kanyang asawa na nakapijama. Niyakap niya ang leeg ni Benson at sinabing, "Hindi ka pa ba matutulog?" Napabuntong hininga si Benson. "Hindi ako makatulog. Nag-aalala ka pa rin sa bagong presidente." "Oo." Sinabi ng kanyang asawa na may pag-aalala, si Lord Vedastas ay mapipili pa rin. "Ano pa ang dapat ipag-alala?" Sabi ni Benson na may mapait na mukha, "Sa paglipas ng mga taon, ang matandang ito ay nakakuha ng maraming benepisyo mula sa amin. Kung hahayaan natin siyang maging presidente muli, ang market value ng nangungunang 10 kumpanya ay bababa ng kalahati sa loob ng 1 taon. Kami hindi ko nahahayaang magpatuloy ng ganito. Hindi na ito kayang tiisin ng mga kumpanya natin." Huminga ng malalim ang asawa niya. "Bagamat tama ang sinabi mo, ano pa ang magagawa mo? Kung hindi mo gagawin ang sinabi ni Lord Vedastas, mawawalan ka ng buhay. Sai, let's take it one step at a time. Nasa kamay ng Diyos. Isang bagay na tulad ng marangal na ambisyon at matayog na ambisyon ay walang silbi. Ayos lang ito hanggat maaari siyang mamuhay ng payapa." Habang nalilito ang mag-asawa, nagring ang telepono. Sino ang tatawag sa ganitong oras? Nagkusa ang kanyang asawa na sagutin ang tawag. "Hello? Sino te?" Matapos pakinggan ang sagot ng kabilang partido, tinakpan ni Mrs. ang bibig ng telepono. "Honey, si Thomas Mayo na taga Food and Medicine Hall. Gusto kanyang makilala." "Ha?" Bahagyang nagulat si Benson. Bakit siya nakipagkita sa ganitong oras? Bukod, sina Thomas at Lord Vedastas ay nakamamatay na magkaaway. Ang buhay ni Benson ay matibay sa awa ng Panginoong Vedastas, kaya't napakawalang katwiran na piliin na makilala si Thomas sa panahong ito. "Talikuran mo siya," mariing sabi ni Benson. Tumango ang asawa at sisigat na sana kay Thomas. Ngunit pagkasabi ng kabilang dulo ng telepono ay ilang salita pa, nagbago agad ang tingin ni Mrs. Hindi lang siya tumanggi, pumayag din siyang makipagkita agad kay Thomas. Pinaba niya ang telepono. Hindi makapaniwalang sinabi ni Benson, "Anong ginagawa mo? Hindi ba sinabi ko sa iyo na tanggihan mo siya? Bakit ikaw ang gumawa ng desisyon sa iyong sarili?" Pero sabi ng asawa niya, "Kasi binigyan ako ng kabilang partido ng kondisyon na hindi ko matanggihan." "Anong kondisyon?" Sabi niya kaya niyang gamutin ang heart eater sa iyo. Tuluyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Benson. Ito ay talagang isang kondisyon na hindi maaaring tanggihan sa lahat. Masyadong mapang-akit. Maya-maya, may lumabas na sumalubong kay Thomas at dinala sa sala. Bati ni Thomas sa kanila. "Mr. Gardner, ikinalulungkot ko talaga na abalahin kita sa oras na ito." Diretso sa punto si Benson at diretsong sinabi, "Tumigil na tayo sa paikot-ikot. Mr. Mayo, totoo ba ang sinabi mo sa telepono?" Makikitang pinahirapan si Benson ni Heart Eater hanggang sa puntong hindi na siya makapaghintay pa ng ilang sandali. Tumango si Thomas. "Siyempre, talagang makakamit ang sinabi ko." Nagningning ang mga mata ni Benson. "That's good. Pilasin mo at gamutin mo ako. Pagalingin mo ang heart eater na meron ako." Umiti si Thomas. Ganun na lang ba kadali ang pakikitungo niya sa kanya? Aniya, "Siyempre, walang problema sa pagpapagamot sa iyo, pero may kondisyon ako. Walang libreng tanghalian." Ginamit ni Lord Vedastas ang heart eater para kontrolin si Benson. May antidote si Thomas, kaya tiyak na imposibleng magamot niya si Benson ng libre. Nagkaroon ng presyong babayaran.